meron akong napakagandang New Year's message para sa'yo. Kailangan makinig ka. I want you to stop whatever you're doing. Kailangan talaga 100% attention sa mensahe na to. Are you ready? Ito ang mensahe ko sa'yo. Yung buhay mong ordinaryo ay napakaganda. Ay nako, ang daming mga tao, hindi nila gets yun. Kaya ang nangyayari, hanap sila ng hanap na kanilang kaligayahan at kasiyahan sa labas nila. Hindi nila alam, nandun na sa buhay nilang ordinaryo. Kasi porke ordinaryo, akala nila hindi maganda. Nako, dun tayo nagkakamali. Meron akong kwentong isi-share sa inyo. At kung narinig nyo na itong kwento na to sa feast, pakinggan nyo ulit. Tapos makinig kay Lord at baka mangusap sa'yo sa araw na ito. Ito yung kwento ko. Minsan, may isang tao na isang pastol, isang shepherd, nag-aalaga ng mga tupa sa tabi ng isang bundok. Araw-araw niya ginagawa yon. Kaya lang isang umaga, pagtingin niya sa baba, may nakita siya isang napakagandang bulaklak. Kinuha niya yon at yung parang nabighani talaga siya sa ganda ng bulaklak at habang pinagmamasdan niya yon, mula sa paningin niya, dun sa malayo, nakita niya sa bundok, may kuweba. Hindi niya nakita yun dati. Ngayon lang niya nakita. So, dala-dala niya yung bulaklak, pumunta siya sa kuweba, pumasok siya doon. Habang nasa loob siya, papasok at papasok. Madilim yun. Kaya lang yung sunlight pumasok. Ay, nako. Talagang gulat na gulat siya. It started to sparkle. No? Kumbaga may mga diamante pala sa loob. Ang dami-dami. Binaba niya yung bulaklak. Tapos pumulat na siya ng mga diamante. Pinuno niya yung dalawang arms niya. Ganun, punong-puno na yon. Tapos tumalikod siya. Palabas na siya sa kuweba. May narinig siyang isang boses. Yung boses nagsabi, "Huwag mo kalimutan yung greatest treasure mo." Nagulat siya. Sino kayo nangungusap sa akin? Sinisip niya, imagination ka lang to. Tapos inisip niya, baka nga nakalimutan ko. Baka may mga diamante na mas malaki na hindi ko nakita. Hanap ulit siya. No? Nakita siya, oo nga, may mga malalaking diamante. So, sino talagang siniksik niya na dala-dala pa niya. Tapos tumalikod na siya. Palabas na siya sa kuweba. Narinig niya ulit yung boses. Huwag mong kalimutan ang greatest treasure mo. Sinabi niya sa sarili niya, wala nang kasi. So talagang lumabas siya sa kuweba. Alam mo, pagkalabas-labas niya sa kuweba, lahat ng diamante niya naging alikabok. Ay, nako, hinangin na lang. Nako, grabe. Sa taranta niya, tumalikod siya. Gusto niya pumasok sa kuweba ulit. Hindi na niya makita ang kuweba. Alam niyo, narinig niya ulit ang boses na nagsabi, ang greatest treasure mo, nakalimutan mo, yung bulaklak. Kasi dahil sa bulaklak na yun, nakita mo yung kuweba. Kapatid, napakaganda ng kwentong to. Bakit? Tayong lahat, 2021 na, sigurado ako marami kang mga gustong gawin at gustong mangyari sa 2021. Ma-promote sa trabaho. Lumaki yung negosyo o kaya magkaroon ng negosyo. Gumanda yung aking financial life. Gumanda ang aking family life. Maging mas malusog sa katawan. Ang dami mong layunin, kapatid. Pursue that. Yes! Yes! Go for it! Kailangan yan. God created us as intentional beings. Pero wag mong kalimutan yung greatest treasure mo. Brother Bo, ano yung greatest treasure? Nakikinig ka ba? Ito ang greatest treasure mo. God in the ordinariness of your life. Na kasama mo yung misis mo, mister mo, naglalaro kayo ng mga anak mo, nagkwekwentuhan ng mga kaibigan mo, dun sa bahay mo, simpleng pagkain, nagpapahinga, nagtatrabaho araw-araw, sa ordinary life nandun ang Diyos. Yun ang greatest treasure mo. Wag mong kalimutan.
habang hinahanap mo at pursigido kang makamit mo yung layunin mo, yung pangarap mo sa buhay, wag mo kalimutan ang Panginoon sa buhay mo. Masaya ka na. Maligaya ka na. Oo, may mga pangarap yan. Okay lang yan. Puntahan mo. Pero masaya ka na, di ba? Ordinary, beautiful life kasi nandyan ang Diyos. In John chapter 1, Ebanghelyo natin, si Andrew, sinabi niya kay Peter, yung kapatid niya, nahanap na namin ang Messiah. Kapatid, I want you to say the same words. Nahanap ko na si Lord sa buhay ko. Nandito na ang Panginoon. May your 2021 be that combination of knowing that you are already beautiful and amazing because God is there in your life. At may mga pangarap ka sa buhay. Mga pinapagawa ang Panginoon. So, pursigihin mo yan. Can I pray for you? Can I pray for your 2021? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, basbasan mo yung aking kaibigan sa kanyang taon na ito. Sana buksan mo yung mga mata niya para makita niya ang kagandahan ng kanyang buhay, ang presensya mo sa kanyang karaniwang magandang buhay. Panginoon, basbasan mo ang 2021. In Jesus' mighty name. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat. Kung gusto mong sumuporta sa mission natin para ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos, at nanonood ka dito through Facebook, may button dyan na nakalagay, Support Now, and you'll be able to support this mission. Maraming salamat. Salamat sa nagpapadala ng stars. God bless you. I will see you tomorrow.